Magandang umaga po sa ating pong lahat. Muli tayo narito po sa ating programang Letter from Our Lover. Ngayong pong umaga ay medyo mabigat-bigat ang ating turo. Ito ay para sa lahat. Pinamagatan ko po itong Why Preach the Gospel? Bakit po ba natin kailangan ipangaral ang salita ng Diyos? Pwede naman tayong tumahimik na lang, di po ba? Pero bakit kailangan natin? Tunghayan po natin ang pangalawang Timoteo 4:2. Ano po bang sinasabi ng Apostol Pablo sa kanyang anak sa pananampalataya na si Timoteo? Unahin muna natin basahin ang Tagalog version ng naturang teksto. Magandang Balita Biblia version, ipangaral po ang salita ng Diyos. Pagsikapan mong gawin iyan, napapanahon man o hindi. Himukin mo at pagsabihan ang mga tao at palakasin ang kanyang loob sa pamamagitan ng matyagang pagtuturo. Sabi naman po ng English and NIV version, 2 Timothy chapter 4 verse 2, preach the word, be prepared in season and out of season. Correct, rebuke, and encourage with great patience and careful instruction. Lagi po pinagpapala ng Diyos ang kanyang salita. Tayo po'y manalangin. Ama, samahan niyo kami ngayong umaga. Kayo po ang patuloy pong mangunguna sa pag-aaral namin na ito ng iyong banal na salita. Purihin ka, Banal na Espiritu. Stay with us. Teach us. Ikaw ang patuloy po namin pinapasalamatan sa umagang ito. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ano po bang sinasabing gospel? Sabi po sa dictionary, gospel is a good news. Sabi po ng Mark 1:15, Jesus said, the kingdom of God has come near. Repent and believe the good news. So mula mismo sa bibig ng ating Panginoon, sinabi niya, nalalapit na ang paghahari ng Diyos. Magsisi kayo at maniwala sa mabuting balita ng kaligtasan. Mga kaibigan, mula ito mismo sa ating Panginoon, maniwala, manampalataya tayo sa ating Panginoon. Sapagkat alam niyo po, kapag hindi po natin ito maintindihan. Sabi nga po doon sa Mark 16:15, Jesus said, go into all the world and preach the gospel to all creation. Whoever believes and is baptized will be saved, but whoever does not believe will be condemned. So dito maliwanag, sa sandali na ang tao hindi manampalataya sa Diyos, meron po siyang kaparusahan. Hindi po sa nananakot po ang Biblia, kundi sabi nga po dito, balikan po natin yung pangalawang Timothy 4:2, sabi dito, letter B, himukin mo at pagsabihan ang mga tao at palakasin ang kanilang loob sa pamamagitan ng matyagang pagtuturo. So naroon po ang utos ni Apostol Pablo kay Timoteo, mangaral ng salita ng Diyos sa mga tao, himukin at pagsabihan at palakasin sa pamamagitan ng magtyagang pagtuturo. Kaya napakalaga po na kumikilos po tayo mga kaibigan. Ikaw at ako nakakilala sa Lord, may obligasyon po tayo upang ang mga tao makapakinig, matira natin ng mabuting balita ng ating Panginoon. Bakit po ba napakalaga na ipangaral natin ang salita ng Diyos? So that people can hear and believe in the Savior who died for them and resurrected to be their life. Kaya ito po tayo narito. Nangangaral tayo dahil may kapahamakan pong darating sa mga taong hindi kikilala sa ating Panginoon.
sa hindi mananalig sa ating Panginoon. Sabi po ng Romans 10:14, paano mananampalataya ang mga tao kung wala silang pakikinggan na salita ng Diyos? Kaya napakalaga po, magdala tayo ng mabuting balita ng kaligtasan sa mga tao, sapagkat nakakaawa po ang kalagayan po nila. Mismo ang ating Panginoon ay nagsabi, repent and believe the good news. Whoever does not believe will be condemned. Kaya ikaw at ako ay kailangan ng Panginoon. Tayo po ang mata, ang kamay, ang paa ng ating Panginoon. Wala na po si Lord dito. Naroon na po siya sa kanang trono ng Diyos na kaupo. Ngunit ibinigay ang Banal na Espiritu sa atin upang magbigay sa atin, magturo sa atin, magtumulong sa atin upang lahat ng mga tao, lahat ng mga mananampalataya ay ma-involve sa pagngangaral ng salita ng Diyos. Kaya ganoon na lamang tayo. Pinapahalagan po natin ang utos ng Panginoon. Go and preach the gospel to all creation. Amen? Tayo po ba? Kayo po ba at ako ay available mangaral tungkol sa mabuting balita ng ating Panginoon? Marami po dyan naghihintay sa kaligtasan ng kanilang mga kaluluwa. Salamat po at ngayong umaga, tayo manalangin. Apuyan tayo ng Diyos yung ating mga puso upang magkaroon tayo ng desire ng maalab sa pag-aakay ng mga tao upang madala natin sila sa paanan ng ating Panginoon. So maraming salamat po, tayo manalangin. Panginoon, salamat po. Tulungan niyo kami na makapag-share, makapangaral ng salita ng Diyos sa mga tao na nangangailangan, sapagkat nakakaawa po ang kanilang kahinatnan kapag wala sa kanilang nag-akay. Kaya tulungan niyo kami, magkaroon kami ng tapang ng loob, tibay ng dibdib, upang abutin sila para sa iyo. Salamat po. Pagpalain niyo po kami ngayong umaga. Salamat muli sa pagsilyo ng Banal na Espiritu. Purihin ka sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 So maraming salamat po at pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Shalom everyone. Hey! I pray that today's letter from our lover bless and encourage you. Please let us know if this video impact you by liking it and posting a comment below. Also, please subscribe for more inspiring content.